Seaman's Wife, of course, updated tayo sa new allotment guidelines na yan. At yan naman ay na-implement dahil na rin sa Magna Carta for Filipino Seafarers na naglalayo namang protektahan at ibigay yung karapatan ng ating mga marino, diba? At dito sa new allotment guidelines na yan mga mi, ibig sabihin lang naman yan, tataas talaga yung allotment natin na makukuha buwan-buwan kasi yung guaranteed fixed overtime nila sa atin na rin mapupunta. Kasama yung 80% ng basic salary nila, diba? Ang say ko naman dito mga mi, walang problema dyan. Pero hindi naman kasi talaga ibig sabihin na if ever man na tumaas yung allotment natin at sobra-sobra yon para sa paggastos natin monthly, lulustayin na natin mga misis yung pera na yan, diba? Kamusta naman yung mga marino natin doon na nagpapakahirap magtrabaho? Dapat panghawakan natin ng maayos kung ano man yung darating sa atin na pera na galing sa kanila mga misis. Hindi pwedeng lustay lang ng lustay, ano? Dapat tayong mga misis, sanay tayong mag-budget at mag-handle ng mga finances natin mga mi. Para naman masulit din at makita nila yung pinaghihirapan nila doon, di ba pag uwi nila dito sa Pilipinas? Hindi yung pag uwi dito, wala rin. Naubos na, ganun. Alalahanin ninyo na hindi naman habang buhay ang pagbabarko, ha? Maawa kayo sa mga mister ninyo, ha? Kaya ako, may advice ko dun sa mga baguhan pa lang na misis, ha? Misis ng mga marino dyan. Galingan nyo ang pagbabudget. Galingan nyo ang paggastos. Sa tama, ha? Sa tama lang. At huwag niyong abusuhin kung ano man yung nare-receive niyong biyaya. Lagi niyong iisipin yung paghihirap ng mga asawa niyong marino sa barko para lang makapagpadala ng perang ganyan, mga mi.